Si Negroy na vlogger pala ito. Meron siyang milk tea cafe. Ayan siya, tamang artista, pakaway-kaway pa. Ito naman nasa kanan ko, yan yung misis niya. Mabait sa akin itong mag-asawa, kaya nga nagka-problema sa aircon itong sasakyan niya dahil mahina doon lumalabas na hangin, pati yung lamig. Sabi ko, wag mo munang dalhin sa pagawaan, i-check ko muna. Pwede kasing sa cabin filter lang yan, barado. Kung ganito yung sasakyan nyo, madali lang ito kalasin mga boss. Pag nabuksan nyo, itong glove box, hilahin nyo lang paangat. O, tignan nyo, di ba? Tanggal ko na agad siya. Dito naman sa cover ng cabin filter nyo, nakaklip lang yan sa gilid, iangat mo lang. Tapos matatanggal mo na itong cover ng cabin filter mo. Ayan o, di ba? Tanggal na siya. Yung itinuro ng daliri ko mga boss, iangat mo lang yung kaunti para matanggal sa pagkakalap. Para matanggal mo itong cover niya. Tapos ito ngayon yung cabin filter. Hihilahin nyo lang yan mga boss. Same position pag ibinalik nyo yan. Huwag nyo babaguhin para di na kayo maligaw. Nakita nyo mga boss, ano? Pwede ka na mag-time ng kamote. Grabe dumi niya. Pag ganyan, problema talaga yan. Dapat updated ka rin sa aircon filter mo. Dahil marami akong kilalang customer, yan lang ang problema. Pero ang laki ng ginastos. Kaya dapat alam mo yan. At ito na mga boss, yung pinabili ko kay Negroy. Same position sa paglagay, ilapat mo lang ng maayos mga boss. Dito naman sa cover, may guide yan sa dalawang gilid. Itapat mo yung pinaka-clip niya ron, tsaka mo idiin para mag-lock siyang pusa. Tsaka mo ngayon i-break sa dati niyang position itong glove box mo. Unahin mo ipasok dito sa taas. Sa ilalim ng glove box, i-check mo kung naka-guide siya para mag-lock. Pag okay, idiin mo na dito sa ibabaw kabilaan. Ganun lang, salamat. Kung mataas yung clutch pedal mo tapos matigas pa pag inapakan gaya nito, ganito lang gawin nyo mga boss kung ganitong klase yung sasakyan mo. Kumuha ka ng open wrench na number 12. Luwagan mo itong nut dito sa push rod ng clutch pedal mo. Tsaka mo ngayon, ikutin yung nut pakaliwa. Tingnan nyo mga boss kung paano ko siya ginagawa para masundan nyo. Ayan o, diba? Ay nilalayo ko yung nut para yung push rod, mapihit mo siya. Nang sa ganun, makapag-adjust ka. Yun lang mga boss, medyo matigas pihitin itong push rod nya. Pag hindi nyo kayang pihitin mga boss, gumamit kayo ng plier. Pero ako kasi mga boss, medyo kaya ko pa yan eh. O, diba? Napihit ko na. Pag inikot nyo itong push rod mga boss, pakanan. Nakita nyo naman mga boss, umiksi na yung push rod nya. Tsaka nyo ngayon, higpitan yung nut na number 12. Tapos, i-check nyo siya ngayon kung okay na ba yung lambot ng clutch pedal. Pag hindi pa kayo satisfied, pwede pa kayong mag-adjust. Basta ang mahalaga, may ikakambyo nyo yung sasakyan nyo. O ngayon, testingin ko na mga boss. Nakita nyo naman, nung tinapakan ko yung clutch pedal, sandali ko na lang siyang nadiin. Ganyan lang gagawin nyo mga boss pag mataas yung clutch pedal nyo o kaya matigas. Wow! Lambot oh! Tawagin ko na lang si customer mga boss, maganda kasi siya yung humatol. Kasi nga, pagdating sa akin, pwedeng okay na yung clutch pedal niya. Pero mas maganda, siya pa rin yung susubok. Dahil nga, siya naman kasi ang gagamit itong sasakyan. Oh, malambot na. Ipagkambyo. Maraming salamat sa panonood. Check upin ko muna itong maingay na sasakyan ni customer kapag tinatapakan niya yung brake pedal. Nabukod doon, nagbabawas pa ng brake fluid at malalim itong brake pedal niya. Start ko na muna itong makina mga boss. Alam niyo mga boss, kaya ako ginagawa ang isang sasakyan kahit na pa-check up lang ang gusto niya mangyari dahil nga sa alam ko meron kayong mga problema na kaparehas dito. Nakita nyo naman, in-start ko itong makina. Tapos, tingnan nyo itong brake pedal niya. Apakan ko yan. Meron siyang sumisingaw na maririnig ka at malalim itong brake pedal. Narinig nyo mga boss, meron siyang sumisingaw. Tapos, malalim pa itong brake pedal. Bukod doon, ayon kay customer, nagbabawas pa ito ng brake fluid. Switch off ko itong makina mga boss, tapos buksan ko itong hood niya para makita nyo yung sinasabi kong hydrovac na nakakabit naman doon ay yung brake master assembly niya. Ayan mga boss, yung kulay itim, ayan yung sinasabi ko na hydrovac. Diyan ang gagaling yung ingay na pinoproblema ni customer. Kung ganito yung sasakyan nyo mga boss at nagpapalit kayo ng brake pad, madali lang naman kung wala kayong special tools pantulak dito sa piston. Tanggalin nyo muna yung dalawang bolt dito sa brake caliper nyo. Number 14 yan. Pag natanggal nyo na itong brake caliper, ipatong nyo dito sa suspension tapos tanggalin nyo na itong dalawang brake pad nya. Maingay pag nagpreno at medyo manipis na itong brake pad kaya pinapalitan na sa akin ni customer. Punasan ko muna itong rotor disc bago ko ilagay yung bagong brake pad. Actually yung sliding pin yan, nililis ko rin yan. Nilagyan ko ng grasa. Pag okay na yan, ilalagay ko na itong bagong brake pad nya.
Sa paglagay naman ng bagong brake pad, mga boss, kung ano itsura nitong brake pad nyo, ganun din ang itsura nitong pagpapasukan nyo dito sa brake caliper holder nya. Pag nailagay nyo na yan mga boss, wag mo munang ilalagay yung isa pang brake pad. Kailangan nyo munang ipasok itong piston dito sa loob ng brake caliper nya sa housing. Dahil nga sa makapal itong dalawang bagong brake pad at hindi mo mailalagay itong brake caliper kung itong piston is nakalabas siya. Kaya ang diskarte dyan, isang brake pad lang muna ilagay mo, tapos ilagay mo itong brake caliper, tapos ilagay mo yung dalawang bolt. Gumamit ka ngayon ng screwdriver or flat screw. Ikalsong mo yan dito sa rotor disc. Tsaka mo ngayon hilahin itong flat screw papunta sa'yo at yung brake pad naman tatama sa piston at dahan-dahan naman itong papasok sa loob ng brake caliper housing mo. Ganyan ang diskarte mga boss. Kung wala kang special tools na pantulak dito sa piston. Dahil sa pumasok na itong piston sa housing niya, pwede mo na ngayon tanggalin yung dalawang bolt na number 14 pati itong brake caliper. Tsaka mo ngayon ilagay yung isa pang brake pad. Ganun lang, salamat. I-diagnose ko muna itong problema ni customer mga boss. Pakinggan nyo. Ano yung manibela problema? Pag gano'n, matunog eh. Pag tumatakbo kami, pag dahan-dahan, tumutunog na tok, tok, kahit nakaparada kami doon sa bahay. Tapos pag tumatakbo kami, may maingay siya ilalim, tunog, tok, tok. May maingay. Sige, baba ka nga. Baka mamaya maging tok, 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 pakitok, titok. Pag yung tagal na namin ginagamit, nakapatakbo na kami, no? Kapag matagal na, tsaka lumalabas yung tok, tok. Oo. Pag mainit lang siya, Oo. Kanina, papunta kami rito, mayroon sa ilalim, tsaka dyan. road test tayo ha. Hindi kasi lumabas yung tok, tok, tok nung pinipihit ko itong manibela. Ikaw mag-drive. Actually, napacheck up na nila itong sasakyan. Kaya lang, hindi naman nila sa akin sinabi kung ano naging findings ng sira. Basta ang sinabi, mahal daw masyado yung parts na papalitan. Ganun pa man, okay lang. Pwede naman ipaisip sa akin ng Diyos yung sira nito. Ito na mga boss, lalabas na yung tok, tok, tok. Ayun na. Oo. Isa, ano siya eh, sa rack and pin yun eh. Ayun? Oo eh. Ang lakas ang pagdilig mo, no? Ha? Oh? Yun. Kaya mo yan, kortal lang yan. Sa susunod mo sa akin ipagawa. Ang problema ni customer, malakas daw magbawas ng langis itong makina niya. At minsan habang naka-start itong makina, tinanggal niya yung engine cap. Malakas daw yung usok na lumabas na may kaunting talsik ng langis. Start ko na itong makina. Sa kwento nga sa akin ni customer, akala ko blow by na itong makina. Buksan ko muna itong hood mga boss para ma-check ko itong makina niya. Kung totoo ba yung chismis, ipwesto ko muna itong camera para mas masaya. Dahil nga sa itong hood, iaangat ko yan. Napansin ko lang naman dito mga boss, yung tunog ng makina, hindi naman siya maingay. Kung makikita nyo, hindi rin naman siya palyado. Ilapit ko muna itong camera para mas makita natin. Tanggalin ko yung engine cap niyan para makita ko kung may usok nga na lumalabas. Actually mga boss, pati rin sa dipstick may lumalabas na usok. Pero dito muna ako sa engine cap, tanggalin ko yan mga boss. Wow! Meron ngang usok. Ilagay ko itong engine cap mga boss, ipatong ko lang yan. Dapat kung blow by yan, tatalsik yung takip. Eh hindi eh, humihigop pa nga kung makikita nyo, di ba? Ilak ko na itong engine cap niya. At pag nahigpitan ko na itong engine cap, pupunta ko dito sa likuran ng sasakyan ni customer. Silipin ko yung muffler pipe niya. Tingnan ko kung basa na lang yung dulo ng tambucho. Kung makikita nyo nga mga boss, normal na normal lang eh. Wala nga akong makitang usok na kulay itim na lumalabas o kaya man lang kahit kulay puti. Pati yung amoy ng usok na lumalabas dito sa tambucho, normal din naman. Kaya ang hatol ko dito mga boss sa sinasabing blow by na kailangan ibaba makina o kaya itap overhaul, valve seal o kaya piston ring. Sa washer lang ng injector ang problema niyan, salamat. Check upin ko muna itong sasakyan ni customer dahil nga sa ang problema niya, kahit mabagal yung takbo niya, nakakarinig siya ng ugong dito sa harapan ng sasakyan niya. Eh lalo na pag binilisan niya pa yung takbo, lalo daw lumalakas yung ugong. Kaya inangat ko itong gulong mga boss para malaman ko kung saan ang gagaling yung ugong niya. Pinuga ko yung gulong niyan, wala namang kalug sa bearing. At nang inikot ko yung gulong, hindi naman magaspang yung ikot ng bearing. Kaya makinig na lang tayo mga boss kung ano latest. May full video yan mga boss. Hindi, okay lang. Sige mo lang. Okay na. Alam nyo mga boss, gusto ko lang naman magkaroon kayo ng idea. Will have bearing yung problema niyan. Kaya umuugong, natuyuan na ng grasa. Salamat!
Mga boss, paandarin ko yung makina, tapos ilalagay ko ito sa drive. Ang problema nito, pag nilagay mo sa drive, pag inapakan mo yung accelerator niya, hindi kagad siya uusad. Medyo mahaba yung pagiging delay niya bago pumasok yung cambio or bago siya umandar. Kaya nagulat ako dito nung biglang umabante. Sabi nga ng may-ari, masyado daw late yung andar nito dahil kailangan pa daw ipump yung gas bago umandar. Kaya nga nung sinubukan ko dyan, nakita nyo, di ba, bigla ako napapreno, napahila ako sa handbrake. Nagulat ako, biglang umusad eh. 5 beses ko atang inapakan yung accelerator bago umabante. Tinanong ko nga yung may-ari nito kung yung strainer ba dito sa transmission is napalitan na ba. Sabi niya napalitan na daw last year. Kaya sabi ko sa kanya, para hindi ka muna gumastos, palitan muna natin ng transmission fluid. Ayun lang muna, or ATF. Sa pag-drain naman ng ganitong transmission, mga boss, gagamit ka lang dyan ng number 12 na box wrench. Siguraduhin mo lang mahigpit yung pagkakalagay mo ng drain plug niya. Tapos pag magsasaling ka naman lalangis kung nasaan yung dipstick, doon ka maglalagay. Pag ganitong sasakyan. Sa pagsalin naman ng langis nito, mga boss, may binili yung may-ari na 3 litro. At ang nakaraang nagpagawa siya, sobra daw yung 3 litro. Totoo naman, sobra yon. Pag ako kasi nagsusukat ng langis ito, pinapaandar ko muna yan. At pag medyo painit na, tsaka ako ngayon bubunutin ito yung dipstick para malaman ko yung tamang sukat niya. Actually mga boss, nung pinalitan ko ito ng ATF, naging okay na yung andar niya, hindi na siya delay. At kung makikita nyo dito sa dipstick mga boss, tama lang yung oil na nilagay ko na 2.5. Salamat!